Sa pong, magandang umaga sa bawat isa po sa atin. Happy Lord's Day everyone. At, patuloy po na tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita at pagpapatuloy po natin ang ating, nasimulan sa Ephesians chapter 4. And ang ating pong passage sa umaga pong ito ay from verse 7 to 10. Pero bago po ang lahat, ayan, gusto pong, pagbati muli sa bawat isa po sa atin. At nawa sa ating, pagtitipon-tipon ay patuloy pong, mapuno ang ating mga puso ng kagalakan na nagmumula sa Panginoon, gladness sa ating, ah, kasama-sama sa ating pagpupuri sa Panginoon, sa ating pag-aawitan. Nawa ay, all of this will subject to glorifying God, all for the glory of God. Sabi nga sa ating awitin, "All glory to Christ alone." So, yun po. So ang ating pong, title po ng ating, topic for this, morning is Grace Given to Each One. Grace given to each one. Let's open our Bible in Ephesians chapter 4, verse 7 to 10. Sabi po dito, from ESV, "But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift." Verse 8, "Therefore it says, when he ascended on high, he led a host of captives and gave gifts to men." Verse 9, "In saying he ascended, what does it mean but that he had also descended into the lower regions, the earth? He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things." Let me read sa Tagalog, salita ng Diyos. "Ngunit kahit na bahagi tayo ng iisang katawan, binigyan ng bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Ngayon, ano ang kahulugan ng umakyat siya sa langit? Ang ibig sabihin nito ay bumaba muna siya rito sa lupa at siya na bumaba rito sa lupa ang siya ring umakyat sa kataas-taasang langit para maging lubos ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. Tayo po ay manalangin, purihin po pagbabasa ng salita ng Diyos. Aming Ama, sa umagang ito kami po ay lumalapit sa iyo, patuloy na nagpapakumbaba, Panginoon. Sabay nito, Panginoon, ang isang pusong nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa iyong mayamang biyaya, Panginoon, sa bawat isa po sa aming mga ah, mananampalataya, Panginoon. Salamat o Diyos na ikaw po, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, na ng lubos, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, na amin po ito nararanasan, Panginoon. At Lord, salamat din po sa pagkakataon na kami po ay makapakikinig at makapag-aaral ng salita. Dalangin po namin ng isang puso, Panginoon, na merong kasabigan, Panginoon, merong joy, Panginoon, may kagalakan, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. That we may find, Lord, our hearts, ourselves, O God, delighting in your word, Panginoon, sa umaga po ito. Maraming maraming salamat po sa iyong papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, again, our text is from Ephesians chapter 4, verse 7 to 10. And our title ng ating message sa umaga ito is Grace Given to Each One. So makikita po natin mga kapatid sa ating passage, tinutukoy din po dito yung pagkakaisa at pagkakaiba-iba sa katawan ng Panginoong Hesukristo sa isang iglesia. Ito po ay I believe na ito po ay essential o ito po yung pangunahing tema
na kung saan na naisasalamin po nito yung nature ng isang church at kung paano po dinisenyo ito ng Panginoon para sa kanyang mga hinilang. So makikita rin po natin sa passage pong ito kung gaano po kaimportante sa isang church yung tinatawag nating unity and yung pagkakaisa, no? Unity at yung diversity o yung pagkakaiba-iba. I believe that unity and diversity are hindi po to opposing forces, but rather harmonious elements po ito that will strengthen the body of Christ, it will strengthen the church. So embracing both diversity, unity, diversity, it allows the church to live out its call effectively, no? And this will also reflect, pinapakita din nito yung heart, no? Yung puso ng Panginoon to the world, no? To the world. So as believers come together in love, they can fulfill yung mission na in-entrust po sa bawat isa po sa atin. At yan po pag-uusapan po natin mamaya towards our sermon sa umaga pong ito. So, a bit of introduction po sa ating passage sa umaga pong ito. Introduction and context po ng ating passage. Ephesians chapter 4 verse 7 to 10 po. Ito po yung nagsisilbing parang naggi-gear shift po, no? Gear shifting ito ni Apostol Pablo sa kanyang letter sa mga taga-Efeso, no? Where dito po ay nag-transition po si Apostol Pablo from theological teachings papunta po sa practical application for church life, no? How do church or how ano yung nature, no, ng isang simbahan, no, ng isang iglesia. So nag-transition po siya uh, from theological teachings to practical application. So verse 7 to verse 10 po ng Ephesians chapter 4, na-highlight po dito yung balanse, no, ng pagkakaisa at ng pagkakaiba-iba. So within local church, at dito po ine-emphasize po ni Apostol Pablo na tayong mga mananampalataya is united in faith. And ang bawat isa po sa atin ay pinagkalooban na may uniquely gift, no, na bigay ang Panginoong Hesukristo, no, unique, no. Ang bawat isa at yung gifts na ito ay magagamit po natin to contribute to the body uh, of Christ sa growth at sa health ng katawan ni Kristo. So, from verse 7, dito po in-introduce ni Apostol Pablo yung konsepto ng biyaya ng Diyos given to each believer. The gift of grace that was given to each believer. Na in-emphasize po dito na ang bawat mananampalataya, bawat membro ng isang iglesia ay merong partisipasyon, no, sa loob ng simbahan, na merong vital role ang bawat believer sa loob ng isang iglesia. In verse 9, dito po ay nag-quote po si Apostol Pablo sa Psalms chapter 68. Kinote po ito ni Apostol Pablo sa paglalayon na o sa pagnanais na ipakita niya yung pagtatagumpay ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang ascension, and how his victory, the victory of Christ allows him to give his gifts upon his followers. Sa verse 10 naman mga kapatid, dito po makikita natin that ito po yung pagpapahayag ng Panginoong Hesukristo at pagpapakita ng kanyang sovereignty over all, no? Ng kanyang sovereignty, authority, yung rule niya over all, no? So kaya nga dito makikita natin sa verse 10 na He is above all. He is above all and fills all and in all.
So yung passage na po ito is very, crucial sa, ah, for understanding how the church works or how the church operate as one body with many parts. So ni-encourage po tayo ng passage na 'to that we as believers, we must recognize our individual gifts while we do yung while we are doing our purpose and our mission ng merong unity sa body of Christ. So as we explore these verses mga kapatid, we will see how it will call us to embrace both our uh, diversity and our shared identity in Christ, no? So ultimately mga kapatid, sa ating pag-aaral ng kanyang salita sa umagang ito, ang panalangin ko po is that this will encourage us to really, it will move us to become a community of faith na kung saan is maging vibrant, maging effective, at maging um, mapakita natin yung gospel message, no, sa ating community of faith. So verse 7, our first point, sabi dito, but grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Sabi sa Tagalog, ngunit kahit na bahagi tayo ng iisang kabinigyan ng bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo. So ang bawat isa daw po sa atin, no, bagamat iisang katawan, no, pero binigyan tayo ng kaloob, no, bawat isa, no, ayon doon sa nais ibigay ni Kristo. So we must first understand grace, no. Ano nga ba yung biyaya ng Diyos? As binabanggit sa verse 7, but grace was given to each one of us. So dalawang bagay mga kapatid. Unang bagay, patungkol sa biyaya ng Diyos sa mga mananampalataya is grace is unmerited favor, no? Grace is fundamentally understood as God's unmerited favor toward humanity, no? Ibig sabihin, lahat ng pagpapala, yung acceptance ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga hinirang, ay binibigay niya hindi dahil meron tayong ginawa o meron tayong magagawa, at hindi dahil we are worthy, no? But in fact, kabaliktaran nun, we are unworthy, hindi tayo karapat-dapat, at walang anumang gawa ang puwedeng, maging dahilan ng mga bagay na yun upang ibigay ito ng Panginoon sa atin. Blessing, acceptance, and love from God. In fact, sabi sa salita ng Diyos, ang mga kasalanan, ano po ang kabayaran po ng kasalanan? Kamatayan po. What we deserve is not blessing, not acceptance, not love from God, or what we deserve is the wrath of God, sabi sa salita ng Diyos. Pero ito pong mga bagay na ito ay nare-receive po natin purely out of His goodness, out of His mercy, no? So yung konseptong ito mga kapatid ay isang, ah, matibay na pundasyon sa ating pananampalataya na kung saan po ng ating, kaligtasan at yung ating personal na relasyon sa ating Diyos ay isa pong kaloob, no? It is a gift from God. At hindi po ito gantimpala, hindi po ito kabayaran o bayad sa ating mga mabubuting gawa. In fact, sabi sa salita ng Diyos, yung mga good works natin sa harap ng Panginoon ay para lamang siyang isang maruming basahan, no? So, biyaya, grasya po ng Diyos, no? Yan po ay yan po ang nagbibigay sa atin, yan ang nag-e-enable sa atin, yan ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, kakayanan upang gampanan po natin ang mga gawaing espirituwal
upang masunod po natin ang kanyang kalooban. So, pangalawang bagay is ang grace hindi lang a merited favor but is also an empowerment from God. So, nire-represent din ng biyaya ng Diyos, ng grace ng Panginoon, yung pag-empower niya sa mga believers. Yung grace ng Panginoon ang nag-i-equip sa bawat mananampalataya upang tayo ay, mamuhay ayon sa pananampalataya na natanggap natin sa Panginoon. Ito yung nag-e-enable sa atin upang mapagtagumpayan natin ang ating mga, kasalanan, ang mga pagkakasala, mga struggles natin everyday, day in and out. Ito nagbibigay sa'tin, nag-e-enable sa'tin to overcome sin, to grow spiritually, to serve effectively within the local church or the body of Christ. So itong empowerment na ito, walang iba ang nagbibigay nito kundi ang banal na espiritu. Ito po ang at work 'no, at nagbibigay ng empowerment sa atin, which is, uh, the Holy Spirit is enabling us believers to act in ways that reflect God's character and purposes. Sabi po sa isang commentary from Enduring Word, I will quote, sabi dun, "Grace was given. We all have grace given to us according to the measure of Jesus' gift." Again, according to the measure of Jesus' gift, 'no? According, doon daw sa measure ng kaloob ng Panginoong Hesukristo lamang. Ang sabi dun, "This is the basis for God's distribution of spiritual gifts through His church." So grace, the free, unmerited giving of God. No one deserves or has earned spiritual gifts. I do believe and I stand dun sa sinabi nga dito na no one deserves or no one has earned spiritual gifts. Hindi natin 'to kayang pagbayaran 'no. This is freely given. It is by the grace of God alone. Now, ang tanong, kanino ibinibigay ito ng Diyos? Kanino binibigay ito ng Diyos? The answer, binibigay ito ng Diyos, yung biyaya ng Diyos ay binibigay niya sa bawat mananampalataya. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 7, "But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it." Sabi sa ibang version 'no. So dito pinapakita dito yung measure nung kaloob ng Panginoong Hesukristo 'no, na yung kaloob niyang ito ay hindi siya one size fits all provision. Instead, ulitin ko po ulit, yung kaloob ng Panginoon na ito, ng biyaya ng Panginoon na ito is not a one size fits all provision. Instead, Christ given or bestows grace to each one of us and spiritual gifts to each believer according to his wisdom and purpose. So, may distribution 'no, at yung distribution na po ito ay nakapaloob po dito yung uniqueness ng bawat isa po sa atin. So, I do believe that each believer is uniquely created and called. Lahat po tayo 'no, we have diverse gifts and measure of grace na kung saan nire-reflect po yung, um, kapangyarihan ng Diyos, yung creativity ng Diyos, and yung intention ng Panginoon for each person 'no, para sa specific role ng bawat isa po sa atin sa isang iglesia. And another thing mga kapatid, yung distribution na ito, ng grace na ito sa bawat isa po sa atin, kaya nasabi ko na, hindi ito
one size fits all provision, but instead ito ay binigay ng Diyos according to His wisdom and purpose. I do believe that yung grace na ito, yung sukatan ng grace na ito ay sa bawat believer is significant, no? Every gift sa bawat mananampalataya is significant, no? No one is left out or less important in God's design. So pinapakita po nito mga kapatid na ang bawat isa po sa atin ay may sense of belongingness, may sense of purpose sa katawan ni Kristo. Na ang lahat po ng ginagawa ng bawat isa po sa atin, bawat isang mananampalataya, o kung ano man ang niambag na ng isa sa atin, ito po ay pawang mahalaga sa isang iglesia. So, walang pwedeng magsabi sa atin na ang mga pastor lamang, ang mga elders lamang, ang mga workers lamang ang may naiaambag, no? I believe na ang bawat isa, no, bawat membro, bawat bahagi ng iglesia, meron po tayong specific role. Meron po tayong naiaambag, meron po tayong pwedeng maiambag doon po sa paglago, no, ng isang iglesia. So, meron pong role ang bawat isa sa atin. That's my point. No? And also, yung gift of grace na ito, mga kapatid, this gift of grace comes with responsibility, no? For it to use it, hindi para sa sarili lang natin. This gift of grace ay binigay ng Panginoon. We have the responsibility to use it for the benefit of others, no? So tinawag po tayo ng Panginoon upang i-share natin, no, yung grace na ito. This was meant not for ourselves alone, but this grace, this gift of grace was given for us for the benefit of others. We are called to exercise our gifts in love and in service, no? To build up the church in reflecting Christ's love to the world. And also, yung biyayang ito ng Panginoon na kaloob niya sa bawat isa po sa atin is a portion according to Christ's gift, no, to our dependence on Him. No? Bakit ko nasabi na dapat ang bawat isa sa atin ay merong full dependence on Christ. Why? Because wala po tayong kakayanan kumilos. Wala tayong kakayanang maging epektibo liban sa ating pagdinde, pagkapit, pagtiwala sa biyaya ng Diyos lamang. So pinapaalalahanan po tayo mga kapatid na this encourages us, no? This is reminding us na bawat araw hanapin natin, siyasatin natin sa kanyang salita, hanapin natin bawat araw ang salita ng Diyos para sa ating kalakasan at sa ating gabay sa pang-araw-araw. Now, bottom line mga kapatid, understanding grace as both unmerited favor at empowerment, as empowerment, no? This will help us mga kapatid to appreciate yung transformative power ng Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya. This also invites us mga kapatid to recognize that our unique roles within the church. We have our unique roles within the church. This also encouraging us to embrace and utilize, gamitin natin yung mga kaloob na ito ng may pagkakaisa
merong pagkakaisa at merong bawat isa po sa atin ay tunay na, in every way 'no, ay naglilingkod sa ating Panginoon. So, each believer is a vital part of the body of Christ. Gaya ng sinabi ko nga kanina, no one is left out 'no, no one is left out. Lahat ng miyembro ng isang iglesia ay mahalaga 'no, merong vital role sa katawan ni Kristo. Meron tayong mga unique roles and gifts that can contribute to the church mission 'no. So mga kapatid, I encourage everyone to embrace our God-given gifts, knowing 'no, that together sa ating pagkakaisa, sa ating, um, by the grace of God 'no, we can impact our community, our world for the glory of Christ. Second verse 8 to 9, sabi dito, therefore it says, when he ascended on high, he led a host of captives and he gave gifts to men. In saying he ascended, what does it mean but that he had also descended into the lower regions of the earth? Sabi sa Tagalog, tulad ng sinabi ng kasulatan nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Ngayon, ano ang kahulugan ng umakyat siya sa langit? Ibig sabihin nito ay bumaba muna siya rito sa lupa. So, verse 8 to 9 is talking about the ascension of Christ. Now, bakit sa bakit nag-quote 'no, nag-quote dito si Pablo, eh, 'no. So ano I believe that meron pong significance yung paggamit ni Apostol Pablo sa Psalms chapter 68 verse 18 'no. Kinote po niya yon sa Old Testament 'no. So, ah, sa Ephesians chapter 4 verse 8 makikita po natin how Apostle Paul quotes Psalm 68 verse 18. Sabi dun, "When he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people." So yung quotation po ito ni Apostol Pablo ay meron pong mga several reasons. First, malalaman po natin na ang Psalms chapter 68, ito po ay isang victory psalm, which is celebrating God's triumph over his enemies and his presence among his people. So yung larawan ng ascension dito na ginamit ni Apostol Pablo, 'no, yung ascension, it refers to God leading his people to victory and the promise of his uh, enduring presence. So ang tanong, paano 'to kinonekta ni Apostol Pablo? Okay. So ano yung connection nito sa 'no, kay Kristo? So ang connection po nito mga kapatid, so Apostle Paul by applying this psalm to Christ, si Apostol Pablo po ay hinighlight niya dito yung ascension ng Panginoong Hesus 'no. Ito po ay hindi lang basta physical act 'no, yung ascension ng Panginoong Hesus, pero ito rin ay isang, pagpapahayag. It is a declaration of His victory, of Christ's victory over sin, over death, and spiritual forces. No, yung ascension ni Kristo ay nagpapakita ng triumph at ng authority ng Panginoong Kristo over all spiritual powers. Sabi po sa isang komentaryo, again, sabi sa Enduring Word, ko-quote ko po yung sinabi do'n, sabi do'n, Paul did not quote the passage exactly as it appears in Psalm 68. Either he altered it under the inspiration of the Holy Spirit,
or under similar inspiration that he quoted from an ancient translation. Yung ancient translation na yon, ang tawag po doon is Targum, no? Targum, no, which is kinote ni Apostol Pablo, he quoted it from some in this manner. Sabi po dito. So ang mahalaga po dito, ah, si Apostol Pablo ay ginamit po itong Psalms 68 through the inspiration of the Spirit, no, sa kanya. And some other under similar inspiration din, which is yung nabanggit po ito sa Enduring Word, yung ancient translation, which is yung Targum, no? Isa pa pong commentary, sabi ni Clark, isang theologian, Clark says, "It's enough for me that the apostle, under the inspiration of God, applied the verse in this way. And whatever David might intend, and on and of whatever event he might have written, we see plainly the sense in which the apostle uses it was the sense of the Spirit of God." Yun yung importante, mga kapatid. That Apostle Paul is inspired by the Holy Spirit, Spirit of God. Now, na-mention dito sa ating verse, no, yung gift. So dito hina-highlight dito yung victory ng Panginoong Hesukristo, na which is ang result po nito yung pag-distribute ng Panginoong Hesus sa mga spiritual gifts to His followers. So ipinapakita dito, mga kapatid, kung gaano kalaki or kalawak yung kanyang biyaya, no, biyaya ng Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin. Ipinapakita nito kung gaano ka-generous ang Panginoon. How yung generosity at yung purpose ng Panginoong Diyos na ibinibigay niya sa bawat isa po sa atin, this is all intended para palakasin po tayo, palakasin ang bawat isa sa atin, palakasin ang bawat mananampalataya upang paglingkuran natin ang isa't isa ng merong pagkakabuklod-buklod, merong unity, at upang maisakatuparan ang kanyang dakilang misyon o layunin ng Panginoon sa mga buhay. So ano pong pinapakita nito? Ano pong pinababatid dito ni Apostol Pablo sa kanyang pag-quote sa Psalm, no? So kasi nabanggit dito yung ascending at yung descending, mapapansin natin, no? Sabi sa verse 9, saying he ascended, what does it mean? But that he had also descended into the lower regions of the earth. So there's two term na nabanggit si Pablo dito, yung ascending at yung descending. So, yung ascension po ng Panginoong Hesukristo, ito po ay nagpapakita ng kanyang otoridad, no? Kanyang authority, yung kanyang rule over all creation. Yan po ay na-topic na po, alam ko ako nag-topic nito sa Ephesians chapter 1 verse 20 to 22. Sabi dito that he was in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in one to come. 22, and he put all things under his feet to the church. So, ulitin ko po uli, yung ascension ng Panginoong Jesucristo establishes him as sovereign over all creation. Ito po, kino-confirm po dito yung position ng Panginoong Jesucristo bilang Hari ng mga hari, Lord of Lords, possessing authority over both heaven and earth. So meron pong reigning authority ang Panginoong Jesucristo. Yung ascension ng Panginoong Jesucristo, ibig sabihin niyan that
Christ reigns from a position of power, actively interceding for believers and guiding His church. So ang kanyang otoridad, mga kapatid, yung pamamahala ng Panginoon ay siyang pundasyon kung saan ang isang iglesia, mga kapatid, ay nakakapag-function, nakakapag-operate, 'no? Ito po yung siyang nagbibigay din sa atin, 'no, ng lakas ng loob or kumpiyansa sa ating misyon o pagkakatawag sa gawain o ministry or ministeryo ng Diyos. Isa pa pong kahulugan ng kanyang ascending at descending ay ang kanyang misyon sa mundo. Yung misyon ng Panginoong Jesucristo, 'no? So, anong purpose nung descent, 'no? Yung descending ng Panginoong Jesus. The phrase descended in Ephesians chapter 4 verse 9 sa ating passage, ito po ay nakasubject doon sa incarnation ni Christ at yung kanyang earthly ministry. Ang tinutukoy po dito is yung kanyang incarnation at yung earthly ministry ng Panginoong Jesucristo. So this descent signifies His willingness to enter into humanity, to enter doon sa mundo ng mga 'no, natin na kung saan ang bawat isa sa atin ay makasalanan 'no, broken 'no. Nandun yung willingness ng Panginoong Jesucristo to enter on that 'no, and also yung commitment to redeem His, creation, to redeem, ah, yung kaniyang mga hinirang 'no. So, yung ascending niya, yung descending, yun yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, but by ascending, si Kristo ay binibigyan ng lakas ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang magampanan po ng bawat isa po sa atin yung ating misyon sa mundo. Makita po natin yan sa Acts chapter 1, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag sa inyong banal na Espiritu, kayo ay magiging mga patotoo sa akin sa buong Judea, sa Samaria at pinakamalayong bahagi ng lupa. So, tandaan po natin, mga kapatid, na yung ascension ng Panginoong Jesucristo ay hindi isang departure, 'no? Ang ascension ng Panginoong Jesucristo ay hindi isang departure, kundi ito ay isang tatalaga. Ito po ay commissioning, 'no? Ito po ay pagsugo niya sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga alagad upang ipalaganap o ipamalita ang ebanghelyo, to make disciples and to be His witnesses. And mga kapatid, also, ang essence din ng ascension dito sa verse na ito, is Christ's ascension also serves as a reminder of Christ's promised return, 'no? This is, giving us also a reminder na nagkakaroon tayo ng anticipation of Christ's return. So itong anticipation na ito, ini-encourage ang bawat mananampalataya, bawat isa sa atin to live with hope and purpose, knowing that we have a part, 'no? Meron tayong parte, 'no? Parte tayo ng, um, magiging parte tayo ng plano ng Panginoon to preach the gospel, ipalaganap ang ebanghelyo, ipamalita ang ebanghelyo sa mandako ng mundo. To preach the gospel sa mandako ng mundo. So bottom line, mga kapatid, Apostle Paul's, quotation from Psalm 68 verse 18 ay nagbibigay po sa or
Apostle Paul, quotation in chapter 68 verse 18, sa Ephesians chapter 4 verse 2-8, hina-highlight ko dito yung significance of his ascension as a victorious act which nag-a-affirm na kanyang authority and also equipping his followers with gifts of service. So as believers, mga kapatid, we are called to live in the light of his authority and participate in the mission that he entrusted to us. And this he has graciously provided. So yung ascension ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, dinistribute ito ng Panginoong Jesucristo. These gifts was distributed to the church to equip each believer para saan? For service, no? For service, fostering a spirit of unity and collaboration. So merong unity, no? May pagkakaisa dito. So habang ang mananampalataya ay tayong mga mananampalataya ay ginagamit ang mga kaloob na ito, yung mga gift na ito, ginagamit natin ng buong lakas, no? Binubuo at nagpapatibay, napagtitibay nito ng maigi ang ating iglesia. At sa pamamagitan nito, naisasalamin din dito yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang misyon sa mundo, at nagbibigay din ito ng assurance na magiging healthy, no? Magiging matatag ang kanyang iglesia. Now the question, what is the purpose of his ascension? In verse 10, he who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things. All things. Dito sa verse 10, in-emphasize po dito, mga kapatid, yung purpose ng ascension ng Panginoong Jesucristo. Yung purpose ng Panginoong Jesucristo. I-emphasize dito, mga kapatid, yung implication of Christ's ascension for his authority over all creation. Na yung authority niya, yung rule niya is over all creation. Kaya nga sabi doon, the one who ascended far above all the heavens. Sabi doon sa ating verse. So dito, inisas yung supremacy ng Panginoon over all creation. Over all dominion. No? So yung ascension ni Christ ay nagpapakita at nagpapahiwatig, no? At nagpapakita sa atin ng kanyang supreme authority over all. No? So pinapakita nito yung ascension ay hindi lang siya basta bumalik na siya sa kaharian, no? Hindi lang siya basta bumalik na sa Ama. Pero yung ascension niya ay hindi lang ito return to glory or pagbalik sa nararapat niyang kalalagayan bilang King of Kings, bilang Lord of Lords. Ngunit ito ay isang pagpapakita at paghahayag ng kanyang ultimate authority na nagdedeklara na siya ay naghahari sa lahat ng bagay, sa langit man o lupa, no? Pag sinabi natin sa langit at sa lupa, kasama diyan yung buhay natin, buong buhay natin. Pinaghaharian dapat ng Diyos. Siya ay naghahari na doon. Kung ikaw ay isang mananampalataya, pinaghaharian ka ng Diyos. Merong supreme authority ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Langit man o sa lupa. Pangalawang bagay, sa kanyang ascension, mga kapatid, Christ provide gifts to the church. So again, this is significant because it means his authority is actively engaged in the life of the church. So yung mga gift, mga kapatid, ay binigay niya
to empower believers to fulfill their roles, to fulfill our role. Papakita po ito ng authority ng Panginoong Jesucristo is to equip us for the ministry, to equip us for the service. So our bottom line, mga kapatid, sa akin, Ephesians chapter 4 verse 10, it reinforces yung ascension ng Panginoong Jesucristo. Nagpapakita ito ng kanyang authority over all things, being above all, being to all, and in all, no, mga kapatid. That was speech last Sunday ni Pastor Jordan, that Christ is above all, through all, and in all. This highlights yung supreme rule ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang active involvement, yung kanyang indwelling presence. So ang mga katotohanan ito, mga kapatid, habang ito ay napaunawa sa atin ng kanyang salita, ito naman po ay nag-encourage sa atin. Hinihimok po tayo na lalo po tayong magtiwala sa kanyang sovereignty. Na tayo po ay pagkatiwalaan po natin yung sovereignty ng Panginoon, yung kanyang sovereign rule, yun yung kanyang sovereign authority, kapangyarihan niya. Na malaman po natin, mga kapatid, na each of us ay merong role, no? Na may role about isa sa atin, sa church, sa ating iglesia. Na ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Tsak po yun, ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Ang bawat isa sa atin ay may gampanin, may gagampanan ang bawat isa sa atin sa loob ng ating iglesia. Na tayo nga po ay maglilingkod sa Kanya ng buong kalakasan at patuloy din po na aasa sa Kanyang kalakasan at kapangyarihan sa ating buhay. So mga kapatid, believers are called to embrace the Lordship of Christ in every aspect of our daily lives. We as believers are called to embrace the Lordship of Christ. When I say Lordship of Christ, it means His supreme authority, His supreme rule over our lives. Dapat ito yung nangingibabaw sa buhay po natin, mga kapatid. Bawat aspeto ng ating daily, no, na pamumuhay, dapat merong supreme rule ang Panginoong Jesucristo sa bawat sa atin. So in our passage, pinapakita yung ascension niya and yung authority niya. Ito ay nagre-remind sa atin that He is not only our Savior. Christ is not only our Savior, but also our King, our guiding King, no? Siya yung nagda-direct sa atin sa lahat ng ating ginagawa. So living under His Lordship means recognizing His sovereignty over our choices, over our decisions, our relationships, our actions. So it involves, mga kapatid, surrendering, no? Yung total surrender sa Panginoon. Total surrendering of our lives to Him. And allowing His scripture, allowing His teachings to shape our character and our conduct. So mga kapatid, there is a call of unity, mga kapatid, sa ating verse na ito. As church, we are diverse body with unique gifts. At si Apostol Pablo sa chapter 4, in-emphasize niya yung importance ng unity in the Spirit. So let us remember, mga kapatid, bago po matapos, I will end on this. Let us remember that our differences are not barriers, but it is a beautiful expressions of creativity. Our differences are not barriers.
but beautiful expressions of God's creativity. So, we are called, mga kapatid, to unite, to come together, set aside our divisions, focusing on our shared mission. Doon dapat tayo nagfo-focus sa ating mission, which is to proclaim the gospel and to serve others, mga kapatid. So let us live for His glory. Let us have a collective mission, no? Yung shared mission, no? Doon tayo mag-focus and let's live out grace and truth in our daily lives. So, mga kapatid, again, let us embrace the call to unity and mission. Mga kapatid, let us honor Christ as our Lord, to use our gift to build each other up and to bring glory to God. As we do this, mga kapatid, we will not only grow in faith, but also impact. It will give an impact to the world around us with the transformative love of Christ or the gospel of Christ. So, mga kapatid, I urge you and encourage you to trust in His opportunity. And before we pray, mga kapatid, let us ask ourselves these questions before we pray. Ask ourselves, how can we better recognize, how can we better recognize and support each other's gifts in our church? Second, in what ways can we live out the truth of Christ's Lordship in our daily lives? How can we better recognize and support each other's gifts in our church? In what ways can we live out the truth of Christ's Lordship in our daily lives? Heavenly Father, we come for truly, Panginoon, you who are sovereign in all things. So Father, we thank you. First of all, thank you for your unending grace. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya o Diyos sa amin. Kami po ay gumigising bawat araw. Meron pong lakas bawat araw. Ito po ay dahil sa biyaya. In fact, kahit na humingi kami dahil sa iyong biyaya. Nakakakinig kami ng salita dahil sa iyong biyaya. Lahat ng bagay, Panginoon, sa buhay namin, ito po ay dahil sa iyong biyaya. Kaya, Panginoon, continue to remind us to live by your grace. Always reminding ourselves, all things, Lord God, it is by your grace, O God. Our faith, everything, Panginoon, it is by your grace. Our relationship, our personal relationship, Panginoon, it is by your grace, O God. And Lord, thank you, Lord, for reminding us this morning na, Lord, ikaw po ang may supreme authority rule over everything. I pray, Panginoon, that as days goes by this week, that we may recognize always, Lord, bawat araw. Makita po namin na, Lord, that you should always, Panginoon, subject ourselves to follow, obey you, Panginoon, yung mga salita, Panginoon, to always, Lord God, that you have supreme authority over our lives, O God. Maraming salamat po, Diyos. Dahil doon, you have given us an assurance. Binibigyan mo ng assurance sa mga isa amin. To rely on you, trust, be dependent on you, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa iyo ng biyaya. Puri namin at nasamba na dakilang lahat sa ngalan ni Jesus. Amen.